One TV Special Report. Higala, mayong adlaw karong higayon na niata sa lungsod sa Clarin dinhi sa munisipyo og dinhi higayon na atong hinabi ang mga personnel o mga opisyal nato no sa lungsod sa Clarin nga atong kuhaan og mga latest update no kalabot sa issue lagi nga sa nabaniog kaayo nga tok-tok nga matud pa manuktok sa balay. Dinhi higayon na atong mahinabi ang atong mga officer no sa kagamhanang lokal, ang atong municipal administrator si Mr. Engineer Jojo Roa, ang atong municipal information officer si Mr. Carmelito Hiray. Okay, good afternoon to tanan. Daghang salamat sa inyong pag-anino sa ato ang One TV channel nga ni Sir Johnny Tumi og ni Sir Adoni og naapod ang ato ang channel NBC si Ma'am Tataruas. Daghang salamat kay usa kani sa mga importante nga mga paghisgutan nato dinhi sa lungsod sa Clarin. Gumikan aning laging kuana nga baniog nagkabaniog na nga tuktok nga 2 weeks na mga 2 weeks na siguro ni. So ako pagtahod sa ato ang Deputy Speaker, Honorable Attorney Henry Waminal, nga wala gini siya wagay puas nagsige ginigtabang besides iya gyud tangi kuan nga kinahanglan masulbad or kuan atong kining gihadlokan karon nga kuan si Deputy Speaker wala gyud everyday yun siya nagmonitor sa atong lungsod sa Clarin, suporta gyud dayon og sa ato ang halandong Governor Philip Tan nga nagsige pog himagno nato bahin lang ining mga panuktok dinhi sa lungsod sa Clarin. So daghang salamat, akon pasalamaton kay ko isip ang inyong municipal administrator din sa lungsod sa Clarin. Mapasalamaton ko kayo haron at dako kay katabang ang ato ang media nga makasulbad sa maong problema kay lagi kining atong problema usaman lang kini ka problema nga walay klaro, walay konkretong ebidensya nga ato ma-implicate nga dunay manuktukay dinhi sa lungsod sa Clarin. Besides naami record karon, naatay record karon nga gikan sa ang atong halandong mayura nagpatawag dayon og meeting sa mga kapitanis. Iyang gimanduan ang kapitanis nga kinahanglan ang BIPAT, kinahanglan ang mga CBO mag-roving yun kada gabi. Besides, ang under resolution number 49 sa IETF of 2020, strict pausab na po niya, strict implementation sa ato ang curfew. Bisag sa bisag 15 pa diya, basta patong tag alas 9:01 nga oras, kinahanglan na gyud ato na ginislang panghipuson. So wala ang ato ang mayura gimanduan atong kapulisan, ang atong LGU on the top of the situation. Pero lagi aduna tay mga record, mga tawag, usahay kini mga tawag nato dili man ang tawag sa Clarin, kundi tawag from other LGUs nga duna, for example, dunay kuan diya sa lapasan. Among gi-confirm, taga-asa man ka, di po siya mutugan. Pag-adto po nato sa kapulisan, pag-adto po nato, may ingon naman po nga, may ingon magud si kuan sir, may ingon magud si kanang Tampulano nga duna ko niya nuktok sa ilaha. Di atos Tampulano. Wala sir, nabasahan man ako na sa FB sir. Ingani ba? Munang wala gyud no. Os muna ko wala gyud tay konkretong ebidensya, wala gyud tay mga record nga dunay pagpanuktok nga dunay namatay na naginakuha no. Na ay nakuha ang hunting diya sa Poblasyon 4. May asa man hunting? Mingdaga naman sir. Wala gyud, wala ka nang di ginato ang punto nako dili ginato masiro kung unsa ka tinuod gining panuktok. Pero sa report sa atong kapulisan, report sa ato ang mga barangay level, wala gyoy klaro ang kining gitawag nga panuktok.
Natay gimugna dayon after meeting sa atong mga barangay kapitan, natay gimugna nga kinahanglan ang allowed ra mutawag sa atong hotline ang atong mga kapitan. Ngano man, kada purok na natay mga ginatawag gibutang diya. Si purok karon kung dunay mga pagpanuktok sa iyang purok, siya mo'y mutawag dili sa pulis kundi sa iyang kapitan. Dahil si kapitan na mo'y mutawag sa kapulisan para pag-respondihan nato. Kaya lagi, ang atong nakita din sa lungsod sa Clarin, bisa 15 na lang. Walay klaro, dili magpaila. O nakita nato, na kining mga tawag di ay, they are not from Clarin. Mag-pinpoint lang sila. Miingos lang, anang particular barangay, Purok 1, sa Mialin. At tuon na to, kisa may nagtawag, wala tayong makita. So, aduna kita yung mga record, kay ngano, kita, wala dito nagpasagad din sa lungsod sa Clarin, bahin anang pagpanuktok. Siguro, ang ato ang Municipal Information Officer, na si Sir Carmelito Hiray, maoginid ako pong atong gitahasan sa pag-explain bahin aning pagpanuktok sa atong lungsod sa Clarin. Okay. Thank you very much, partner Jojo Roa, ato ang abtik nga Municipal Administrator, at the same time our Local Disaster Risk Reduction Management Officer. Una sa tanan, ang ako ang mainiton nga pagtimbaya sa atong mga higala sa media. Niya uban nato nasigutan sa unahan ang ato ang Rayna sa mga tigwagwan suman na-capture Ma'am Tata no sa ato ang Mindanawan no Broadcasting Channel MBC, Ma'am Tata Rojas, akong partner kanadto sa DXDD, akong mentor no, ang ato ang partner kayo sa One TV channel no, si Kuya Disina o si Sir John o kauban ni Ma'am Tata. Gisgutan sa unahan no ang issue may tungod sa tuktok nga nahimo ni siyang pressing issue na not just in Clarin, bisan asa nga bahin sa Mindanao ug sa tibuok nga kapuluan sa nasod Pilipinas. Nya sanglit ang Clarin di man sa exempted yani na appeal sa episode sa Kapuso Mo Jessica Soho niya tong haging gabi tungod sa mga forwarded nga mga videos. Apan on top niya tong mga nasaksihan sa katawhan nga siguro nakadugang og katinawan pero hopefully wala nakadugang sa ilang kabalaka no. Kay kita dinhi sa lungsod sa Clarin gi padayag sa atong administrator nga ang atong local chief executive Honorable Glorify Loring Roa is on top of the situation by mobilizing our people in the barangay nga naa din ang ato ang mga barangay officials. Una ang barangay kapitan, uban siyang council o sa gitawag gaganina ni Sir Jojo nga dunay mga purok supervisor. Kini sila dunay mga tahas pinasikad usab sa lig-on nga koordinasyon o pakigdugtong sa ato ang mga gisaligan dinha sa pagpatunhay sa kahapsay ug kalinaw ang sakop sa kwerpos kapulisan. Of course niatay the return of the comeback ang atong kanihepe nga karon na reinstate siya dinhi balik no. Si Police Captain Richel Simborio Sumagang naa ang iyaha usab nga lig-on nga pagsanong sumala sa mandato sa tuang local chief executive agi og tubag nining maong kahimtang. Sa atong atubangan makita nato ang dokumento nga gitituluhan og tuktok related incident gikan kini sa taho sa atong kapulisan, and this was handed down by our no less than Police Captain Sumagang. So ang unod dinhi ang mga recorded nila nga mga pagresponde sa mga tawag sumapa nga dunay kasos pagpanuktok sa mga di ma-identified nga mga dapit sa tuang lungsod. In fact, dunay mo average Ma'am Tata no, Sir John, Kuya Jan, nga 20 ngadto sa 30 ka mga callers during night time. Makita diri sa atong record gani actually na ay kadlawon, na ay entrada sa kagabion, usually nasa alas 9 o bisan sa lalom na kagabion. So, niining tanan, miresponde ang atong mga kapulisan o nakaplaga nila o nasayran nga unverified yun kayo nga mga call. So, tungod niini, pagkasunod adlaw, gitigom ang mga obserbasyon sa atong kapulisan o sa pakigdugtong sa barangay council
naghimo dayon og task force, no? Mipatawag og special meeting nga ang local chief executive gikan sa liga ng mga barangay nga gipanguluhan sa atong working ABC Freddy Maliksi aron ma-address ning pag hulga ba sa tuktok nga nakapanik sa mga kaigsuunan nato. Nakapanik in the sense nga grabe man gud ang puwersa sa social media, ang influence. Ako gani nakasunod ko, no, with all due respect kay Ma'am Tata, katong iyang mga hugot dito nga a sort of conducting a survey whether or not the reports really were verified. And fortunately, dili gid mo participate ang tao. Mas paspas siya mo taho sa mga unverified reports kumpara sa paghatag niini nga mga insidente dito sa kuerpos kapulisan. So usanis mga timaan nga medyo bikil gid ang mga insidente. So pero wala mihunong dinha sa panaghap ang atong kapulisan. Ang task force nga gi-create sa lungsod sa Clarin, gisgutan sa atong administrator nga kung naay mga insidente, gikan aning dapita mo coordinate sa ilang purok supervisor. Sila ang nag-identify para si purok supervisor, siya mo coordinate sa kapitan. Si kapitan mo imotawag sa kuerpos kapulisan. Gihimo ni siya, Ma'am Tata, Sir John, Kuya. Tungod kay aron ang gihimo nga kasinatian sa mga pulis niya itong miaging mga gabi o miaging semana, mabasiyo mo sila. Pag ingon nga naay tuk-tuk din, ipag-adto na dito, wadya mo. So, para ma-sure good ang area sa cooler, mao nang si kapitan mo coordinate siya sa kuerpos kapulisan. Kaloy sa Ginoo on record kagabi wa na gyud nanawag for the first time. So, usanis mga development, Ma'am Ta, dili nato gusto i-disclose or atong i-pre-conclude nga dili na siya tinuod, pero ang punto diri mao nga ang ato ang local chief executive gitubag niya ang mulo sa mga katawhan nga maibsan ang ilang kabalaka niining kining gitawag bitaw og I don't know if this is a diversion tactic kinsa nagmugna niini despite sa paningkamot nato karon samtang naata sa hulga sa tinuod nga hulga ang COVID para dili ma-decentralize ang ato ang attention. Pero sabot pa, sir, ano dito nga, epektibo nga itong gihimo, nga doon ay sistema sa purok pa lang, paingon nga po sa pulis, kay for the first night nga ito nang i-implement, wala gi mo tawag na to, calling for response. yes, exactly, Ma'am Tama. Kaingon dito nga, the initial effort of our local chief executive is precisely effective in the sense nga for the first time gabi wala gyud record kay kaniya April 5 man to 12 si Hepe na-install siya din April 1 nya March 31 man tong dunay insidente sa atong sickbit nga lungsod dayon gisgutan ni Sir Jojo kaniya sa usas mga barangay nato nga diri nga dunay off record to ganina pero dunay insidente prior atong sa atong sickbit nga lungsod nga hitabo nga dunay giserve nga search warrant pinagi sa pagtuktok sa mga kapulisan niya bro murag nasundan na lang dayon pud ba sa senaryo karon. Unfortunately wala nagmalampuson kay nakaiktad man to pero ang record gikan sa April 1 girespondihan ni Hepe puro good and verified during sa amo ang gender and development training dito sa Manuel's last week mao gito ang initial report ni Hepe. So pagbalik namo diri gikan sa Manuel sa Dipolog among gi-organize tong gitawag na tong task force kaloy sa Ginoo wa na tay mga coolers karon pero no ana na part na sa episode katong sa kuan manta sa Dilapas no sa Poblacion 4 sikbit sa Jubime no o katong dunay kaso sa sikbit nato nga syudad no apil ato nga episode pero kadto tanan nung nakabantay mo atong sa Poblacion 4 sa video na-capture pa mga nilabay itong patrol so how come nga na paghihapon tong kabalaka ba pero ato gihapon girespeto ang tag-iya sa atong nga video kay simbak po ore og tinuod po tuno pero ang atong kasilinganan igmat kaayo ani mga panahon na so isa pa na nahatagan na to og kanabang sa kumpiyansa mga tao sa pagkaron niya mapasayon po ang pag-response sa mga pulis nga legitimate ang call because naana ang sistema from purok pa ingon sa barangay. Exactly, Ma'am Ta. So kana nakatabang na nalipay po ta sa kooperasyon sa atong mga barangay officials no sa atong mga purok supervisor ato nang ipadayon samtang dili pa ta
kinatibuk-an nakalingkawas ani nga issue. Dayon, syempre ang among pag-comment pod sa mga kapulisan nga 24/7 sa na silang ilahang quick response team, no? Nagapaglantaw gina 24/7 ani nga kahimtang unya gawas padaghan pa pud nga mga batakan nga serbisyo nga gihimo sa atong mga officials ug sa atong mga men in uniform. Okay. Muna ka ng isyu sa tuktok. Oh. Aray na pagkasugod karong adlaw, ang entire province of Misamis Occidental start na ta sa pagbakuna sa atong mga BHERTS, mga municipal o barangay nutrition scholars. So dili sa Clarin pila ka buok and then nag-start ba to din sa Clarin? Yes, sige. Ikaw, Sir Jo. Yes, Ma'am Data, ang ato ang Rural Health Unit Officer nga gipanguluhan sa atong halang Doktora Marcioneta Mati nagtaho kagahapon nga moabot karong adlaw ang atong vaccine mo tong kinilagi nga proactive ang ato ang pag dumala dinhi sa lungsod sa Clarin. Nanga-shock mi kay 11th hour na kayo. So gahapon sa hapon ako dahil gi-maneuver ako ang mga tao nga kuan lagi kanang kinahanglan maplastar na karon para sa vaccination today. So amo ging na taga-pagtagad gagahapon kini is a 3 days vaccination dinhi sa lungsod sa Clarin. Mag-start karong adlaw 13, 14, 15. So kini kuan gini sa mga BHERTS lang. Ang BHERTS nagkuan kini sa mga barangay kapitan ngadto sa barangay council, sa mga BPAT, sa mga BNS kay human naman to ang BHW. Ang naglangkob kini sa Barangay Health Emergency Response Team sa BHERTS. So di man nato makiter kay 29 barangays man ta dinhi sa lungsod sa Clarin. So gina-divide nagtulo. So minghangyo ko ni Doktora Marcioneta Mati nga in case nga dunay mga extra nga Sinovac matong gikuan at pwede ba to makiter ni sa ato mga senior citizen? The answer is no. So ang atong 3 days nga bakuna karong adlaw is intended only to the BHERTS. So mga barangay. So ang ato ang 29 barangay gi-divide by 3. Muna karon pila ka barangay karon sa morning murag tulo sa morning, tulo na pud sa afternoon kay mulagi ang atong area sa Clarin National High School. After this one sa atong interview dito mo ato dito aron makuha po yung video dito sa ato ang kuan. Yes. Ang Ang ato ang unang hugna, no? Atong miaging Marso 22 ning tuiga hangtod sa Marso 24. Doon na tay almost 200 nga allocation adto. Ang na-consume na to was around 145 doses lang ang atong na gamit, no? That also includes doon na to'y ato ang municipal health officer sa Pangdalaga o doon na po ilain nga mga medical frontliners gikan sa sikbit na to nga lungsod. Mo to'y ni hulip sa 145 kapin gulang nga first stage sa ato ang vaccination using AstraZeneca. Okay. Ang karon nga level second level man ni siya sa ato ang mga barangay health emergency response team. Doon natay allocation nga 600 no doses, no, more or less karon na magsugod hangtod sa pizza 15 nining si manahuna. Dayon na ganina medyo nakatabang pud una ang ato ang simulation because they were the first LGU nga nag-simulate prior to March 22. Mo bitaw tong migadahom nga ma-schedulean mi sa region kay a week before, actually dili a week, 3 days. mga 3 days before ang schedule nga gitawag sa region, nag-simulate man gitaan. Ang among presumption, they were satisfied, the evaluators were satisfied mo tong na priority ta. Dayon karon nalipay po ta nga daghan po na nga allocation ng 600 is also a good number. So sa gihapon ang atong obserbasyon dito naay upat ka stages, no, ang mga different teams. In fact nagpasalamat po ta sa gikan sa Misamis Occidental Medical Society, ang MOMS, naa dito kagani si Dr. Iris Kim Cartaginas, na pud gani dito si Dr. Anthony Liagas, no.
of course, ang taga Provincial Health Office na si Engineer Mercy Tinapay ug uban pa nga mga team nga tutok pud sila dito mitabang. Ang ato ang obserbasyon sama sa first nga level na mga normal ra kayo blood pressure man ta sa wa pa ang vaccination, pero pag naana sa area ni kalit lag lubo niya butog 200 basin ka to sa first batch mao mong gihapon to, pero kini gi-anticipate naman ni siya sa Department of Health nga say ma-trigger tungod kay bisan pag usa og deny sa tao na mo ginay pagduha-duha nga kanang sakit magina mapaakan tag alamigas. So ang LGU Clarin in coordination sa ato ang Rural Health Unit nagplaster niini og nanatay mga post-vaccination area para sa ilahang rigid nga monitoring. Of course, naapoy prior gyud. Naay counseling gani in between. And of course, again and again, pag sa actual gyud murag medyo apike gyud ang ato ang mga sakop sa BHERT or kinsa tong subject for vaccination, they have all the right to opt not to be vaccinated. So mao gyapon gipaabot na tong mensahe ni Mayura kaganina ang kinatibuk-an nga pagtimbaya sa malampuson gihapon kay we claim it nga successful gyud na gihapon nga kahimuan sa pagbakuna sa atong mga kaigsuonan. Dili nag-refuse sa first dose? Wala. Ing-ani Ma'am Tata, no? Sa giningon na sa ato ang municipal information, kasi na si Sir Camille, ito hiray, before sa vaccination, nanatay information dissemination ngadto sa barangay level. So, nga kanang gitawag og refusal. So, ang very good kay atong gihimo sa ato ang sa ato ang health unit kay to the barangay level gyud gi house to house kinila ni nga this vaccination is not kanang dili ni siya ingog unsa kundi makaayo na po ni makatabang ni sa kanang gitawag nga kinahanglan mo sa tang government correct me if I'm wrong kanang gitawag og herd immunity nga at least 70% sa ato ang mga lumulupyo di sa matag LGU mga ma-vaccinize yun kay nahadlok magud ang ato ang gobyerno na if ever nga di ta kabot og 70% nga hindi na ito maangkot ang kanang gitawag og herd immunity nga 70% yun sa mga lumulupyo to include sa mga bata, mga senior citizen. So, ang gihimo sa ato gimandaran dayon ni Mayura sa atong local chief executive ang kuan nga kinahanglan gyud to the barangay level nga mapasabot na gid what is vaccination unsa ning mga bakuna para dili mga hadlok. So, siguro sa karon wala gipay refusal nga amo ang kuan ang besides Ma'am Tata ang Sir Adoni ang mga tao karon gusto gid magpa-vaccine. Munay atong na feel nila karon kay human na matag information dissemination ngadto sa purok level nga mga katawhan sa lungsod sa Clarin. Usa mo engineer sa adukan na kining adverse effect ba? Trigger sa ilang mga balatian ta. Yes, usa sa mga tama na Sir Johnny no kanang adverse effect. Dili nato na malikayan sama giingon na ni Sir Tulits nga mahadlok mo na mutas ang BP sa among nadunggan during sa information dissemination kining adverse effect katulad yung naay mga kanang gitawag kanang Existing kuan. nay exist Comorbidity. mo ginay kuan pero sa akong nakita sa akong nakita to tell you frankly ang katawan sa Clarin karon kung pwede mabaksinase kay sila eager na karon did not like before nga mabasig kuanta mamatay ta no wala na kay lagi sa ato ang information dissemination ato na mana silang napahibalo nga kung dunay mga we are on top of the situation kay besides ang ato ang si Dr. Ramas Yunatamati nag-request gyud kanang kita ingon yang mga moms Misamis Occidental. Misamis Occidental naa karon sa ato ang Clarin para pag-monitor sa maong vaccination. So nothing to worry about sa mga tawhan sa Clarin, nothing to worry about. We are very thankful nga grabe suporta sa Clarin karon. Kay lagi human naman nato sila nagpasabot sa maong vaccine nga mahitabo sila. Ining vaccine general doon na may counter Sa pagkakaroon wala. Libre gini siya. Sa giingon na ni Sir Hiray no nga ang first natong nadawat is the AstraZeneca nga vaccine. Karon ang miabot is Sinovac. So karon gani ang mga senior citizen nato
even si Mayura o si board member Miming Rua, mingingon nga, kung na extra magpa-vaccine po sila, but the region said na dili pwede. Kay ang category C, kay nanatas category B karon, ang category C will be allocated sa mga senior citizen. Karon mga bears sa gyud. So di na to pod buakon ang ato ang mandato nga gikan sa kahitasan, nga gikan sa national level. Kung unsay mandato sa national level, ngadto sa region, ngadto sa probinsya, ato pun tumanon. So even you are the mayor, even you are whatever elected official, no. Pag moingon ang gobyerno, no, di atong tumanon. So mingon si Mayura, sige, na category C nga sa mga senior citizen. Kay senior citizen naman ato ang Mayura. Pwede na siya diha nga level. Mga empleyado na to sa munisipyo. Ang tanang empleyado sa munisipyo, to tell you frankly, minghangyo sa ko, sir, pwede mi makasingit. It is a big no. Kay ang sunod, sa ako nag-ingon, unsay mandato sa ato ang gobyerno, ato yung tumanon. Ma-appeal ang uban sa category C, ma-appeal ang uban na itong mga empleyado, kay nag-edad naman sa 60, kato 60 pataas, they're the member of the senior citizen, so motoy atong priority sunod nga category C. Identify na to ang LGU employees nga senior citizen nga ma-appeal sa category C. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Besides nakoy mandato this morning nga tanang senior citizen naka-record na. I don't know, I'm not di ko ma-perfect ang maong listing. Tanan senior citizen nga empleyado supposedly ako nang gipaandam para karong Webis kay naa mo gini mga extra ba. Naay mga wala na so sayang pod nga atong nga nanamaskarin. So giinon nako tanang senior citizen nga trabahante dinhi sa lungsod rin karong Webis sa hapon kay mo man na sila. But sad to say, miingon si doktora, gitawagan niya region, it is a big no. Big no gyud kay di pa man siya category C. Nakabutang man ang senior citizen sa category C. So kung nana sobra, siguro ato pong i-allocate sa uban kay na po yung mga birds na ato ang niburing LGU like Todelas, Nakamon, whatever nga sa region nga ilan ang ipasa. Iuli ba, Panglitan, na may allocation of 600 for this Birds. Na kung dili mahurot tanan, iuli ba? Sa atong experience, ma'am, atong una nga level, no? Moment to sa itong higayunan nga ni taas balik bito ang kaso sa Manila. Doon ay mandato na dawat ato ang Municipal Health Officer Dr. Noni Mate nga tadtong mga dili makonsume i-recall dito balik sa NCR tungod sa taas nga kaso. And with that question, most probably kung unsay lakat sad ni sa panginahanglanon dito sa kauluhan, by chance mabalik po na nga ito. Mo nang naningkamot ang ato ang probinsya sa akong lantaw pod ni nakigalayon sa mga LGU nga doon na pa ay mga under that category B nga ma-vaccinize using also the existing nasa to ang mga neighboring mga LGUs. Like what we did in the first level, may extend ta dito sa MHO sa Pangdalaga and neighboring din sa Tudela and Sinakaban. So wala kayo na balik ato nga first level, wala na balik. Nabalik ato mga di ko kuha sa figure pero jutay ra kayo kay mga 195 ang uto niya, mga 145 pod ang na consume lang kay moment to ang mando sa taas god. Dayon ang akong isumpay lang po to kaganina kini bang ato ang vaccination karon, people started to believe on the vaccination. Unlike in the past nga murag tuktok ba, mas mutuo mong sila ng mga false information, paspas kay sa media. Kung nakabantay ta no, naminaw man ang mga kaigsunan nato, kining nakadungog karon bisan atong sutao ni mag-service man tata ni silang Kuya Adoni ani, sigurado mangyud ko mo man mga unang klaslakan aning Astra, Sinovac, Moderna, Pfizer. Kay agi atong nga time ang nagpasiuna po dito social media ang mga adverse effect sa maong bakuna. Now, daghan naman kaigsunan to na ka-experience ang mga medical containers sa Mars Medical Center dinhi sa atong lungsod sa Clarin. Kaloy sa Ginoo, wa man tay na record nga mga extreme adverse effect. Doon ay pagtaas sa blood pressure, mga unom to kabuok. Pero eventually, duha na lang ang nahibilin dayon anang mga alas 5
nga nagpabilin sa 160/90 or 100. The rest nakalingkawa sila. It means ano siya kanarang makalingkawas na dayon ba ang mga ato ang mga kaigsuunan nga mabaksinize. Walay namatay. Wala. Kato man putong dunay sikbit nato nga lungsod sa boundary dapit no nga giingon nga nakabsan sa kinabuhi. Syempre natol pusurto ihan gitong adlaw pero we cannot really pre-conclude nga tungod to sa mao nga bakuna na timingan puto. Kay so far very good kayo gid ang epekto sa kuan. Ma-Astra man na siya o ma-Sinovac dinhi sa to ang lungsod sa Clarine. Kay duha naman kung gi-eksperimentohan magaytan kami mo affirm good me sa World Health Organization nga Sinovac and AstraZeneca are truly effective and safe sa mga kaigsuonan nato sa Clarine. Okay, status na to sa health protocol nato. Salamat kay Sir Adonino sa 1TV channel, Ma'am Tata. Ang atong status diri karon sa lungsod sa Clarine, nakita na mo nga ang makatawhan mas nahadlok pas nanuktok kaysa COVID. Muna among nakita karon. So, agi lang siguro pagpasabot sa atong lungsuranon sa Clarine. Lungsuranon sa Clarine, ayaw mo kahadlok anang panuktok, mas mahadlok ta sa COVID. Pero, kining pagpanuktok, kanang sa komedya pa na ako'y nadungga, no? Na ming fade na ko. Sir, ipadayon taning pagpanuktok, sir. Kaya nga naman, wala naging maglaag-laag ang gabi, sir. So, naatay gitawag nga naka-create mo isang positive nga impact sa atong lungsod sa Clarine. Kaya nga naman, wala na kunin mag-inom sa dalan. Kay alas 8:45, wala na nas balay na, kaya nangahadlok lang sa panuktok. So, nalipay ta. Secondly, when it comes sa atong na ko na interview po. Unsa may gibutang nimo sa imuhang balay? Asin sir, asin. Then abo, sa pisportan abo og tubig. Ingkog mas lami siguro ka pasabtod sa mga yawanon nga buhat. Kay kaning panuktok yawanon pero natay napulo kasugos ginuwa gid sir ta katuman nga dili ta mamaka kana 10 commandments no nga ala ba? So akong gigon sila undang na ng mga asin nimo tumana ang sugos Ginoo pag-ampo lang ta. So, mura ginagihanggan ako sa Clarine. Kay kaning lungsuranon sa Clarine, ang nakalami lang sa lungsuranon sa Clarine. Kay, once nga mag-conminister sila, once nga makadungog na ganyan sila sa mandato sa ito, mayura, grabe ka sa supportive. Mo-support dayan sila. Bitaw, no? Kay, wala man po'y namatay sa panuktok. Wala man po'y na gas-gas ang yang kuan. Wala gyud. Wala gini. So, we must be. Pero sama sa gino ni Sir Hinay, nga di po nato siya, tagaan po nato o pagtagad. Kung basing na po tinuod, pero that is only 1% of sa 100% nga matinuod ni siya. Ang ako lang, lungsunan sa rin, mag-ingat lang ta, maintain na to ang vigilant sa matag pamilya. Ang ako lang gihangan nyo, atong tumanon ang sugos Ginoo. Kay naaman di ta mutuman anang mga asin dili gina siya tinuod. So sa daghang salamat no lungsod sa Clarine sa inyong pagkoopera sa ato ang kanang sitwasyon karon. Kay sa sumala pa ang ato ang gobyerno, ang atong local government unit of Clarine ngadto sa barangay level, we are on the top of the situation. Okay, sa apas sumpay mamta, ato alam po nga ipadangat sa itong mga kaigsuunan, no? Siguro sa una ang common kay nato nga mga pulong nga medyo malibog ta kanang PUI, PUM, nga COVID suspect, mga pa na mga mag face mask, social distancing, no? Pamilya naman tani ana, and sometimes we eventually forget these things, no? Karon ang medyo trending kining ato ang SPAS, sa ato ang stay safe, no? Nga pamaagi gani ang ato ang buhatan dinhi sa tourism office nga gipanguluhan sa ato ang tourism officer Ma'am Miles Garay, no, na sa uban sa opisina nato ug iyang mga staff si Maymay ug si Rudy naga-assist atong mga kaigsuunan niining pangutana mahitungod sa SDAS-PAS, no? Kay akong kasinitian ma'am ta alang pud sa mga naminaw karon sa atong Sibianan dito mi sa Iligan ni Father Elmo last Saturday 3 hours and 10 minutes mi in less than kilometer lang nga traffic. We thought na road repair dito sa Linamon ug Buroon.
sus Ginoo is pas mo gipangita. So pag abot ako din gi-update nako si Sir Jojo o si Ma'am Miles nga mao na ni karon ang mga nag-una nga dokumento nga gikinahanglan sa mga travelers. So it's either you are from Clarin going out from the province of Misok, or you are actually outside Misok nga moanhi mo dinhi sa probinsya including Clarin. Ang atong mga kaigsuonan mo register ni kita sa www.s-pass.ph, no, para makasecure ta dito og code, no, kay abot sa border naaman sila QR code scanner para masuta ang ato ang identity kung unsa atong mga ngalan, detalye ug asa ta nagagikan. This is actually for the purpose of contact tracing. Kaduha, kung kinsa tong maglibog, no, na may mga millennials kay bawo sila nang unsa nang giingon ako nga www.s-pass.ph, or moadto lang mo sa staysafe.ph, no, para mahibaw-an ninyo, i-register lang ninyo ang data, siyempre using your cellphone, inyong number and then your password. And then secondly, kaning ato ang mga manguli kay bawo man kita nga sumala sa executive order ipakanaaw sa atong mahal nga gobernador, kung gikan lang ka og Manila og Cebu, mao man ginay mo undergo antigen test dinhi sa ato ang port of entry. So bisan pa man ni ana kung mag-negative ta uli man tas balay, mahangyo gyapon ni naaman si Sir Jojo nga naabri na magid ang ato ang mga borders, pero nakita nato nga bisan dili tuod na taas, pero nagtampo gid ta sa active cases sa probinsya. And usually these are our brothers and sisters nga gikan sa mga high risk nga mga dapit nga gisgutan. So even if mag-negative ta sa antigen test at ang port of entry kung asa ta mo dunggo or mo landing, maningkamot ta nga mo stay sa kita at home pag abot sa balay. Total dili na bitaw miadto sa pasilidad, na bitaw mo sa balay, and then basta mga 5 days lang nga i-monitor nato gyud ato ang panglawas. Kung okay, nga guaranteed gyud, aya na kita pwede nga mag-enjoy sa atong kagawasan. This is actually to protect our loved ones and our people. So pinagi niini mga kaigsuonan, isip inyong tigpamaba kauban atong administrador, mao kini ang mensahe nga kanunay ipabalik-balik, pabatbat sa atong local chief executive Honorable Glory P. Loring Roa, uban sa ato ang mga pinili gikan sa Sangguniang Bayan, Panguluhan ni Vice Mayor Sonson Navarro. Kami dinhi sa buhatan sa Local Government Unit of Clarin nga mo adhere gyud ta sa minimum and health and safety protocol sa ato ang interagency task force samtang naapata sa hulga sa COVID-19. Sa pikas bahin, giingon sa atong administrador kanang pagpanuktok ug unsa na nga mga kulto nga nagpukaw sa inyong pagkataslakan, ampo lang, ingon si Ma'am Tata, nining panahon sa pagsulay sa atong kinabuhi. Daghang salamat, mayong buntag o mayong hapon sa tanan, Uswag Clarin. In relation to tourist destination ng Clarin karon, since mahal na itong dalan padong Espinacio, ang kanhi kahadlukan karon na ang lugar nga duawanan. Grabe ko na. Yun sana ito ni pag-assist sa mga karon ang atong mga ubiyahe dito kay kita kay balo daghan kayong magatuan dito, so doon mo tayo monitoring nini. Ma'am Ta, ang ato ang yung sa during sa IETF na isgutan mo gyud na ni-appeal gid ang ato ang tourism officer si Ma'am Miles Garay niya gipasabot gyud na nga samtang naapag gyud ta nining hulga sa COVID niya nasayran man gyud nato ang taho nga grabe gyud kaayo ang magnetic na kaayo ng dapita nga kanhi gidisregard lang na wala na sa mapa. Usa ang kining barangay Bituon ug Dalingap nga grabe kaayo kabirhin ang suba. So, gipatinaw lang sa ato ang tourism officer, mausad ni ang sa local government unit nga STAN, pinasikan sa ato ang local IETF, nga ato sa gyung hingpit nga gidid-an, no? Although na ay mga instances gyud nga mohangyo mo ng istorya kapitan, mohangyo man gyud sir. At least ato yung i-control dinha kay naaman gyud ang kumbati sa barangay. Mausab ni ang sa Pinasyo nga kaniadto moagi pa ta og muntol sakop sa dakbayan sa Osamis. Baktason nimo moagi ka atong mga 90 degrees siguro mag-abot imong tuhod ug imong suwang adto. Karon diri na ka sa Barangay Bernad padung na sa Pinasyo. Giabrihan man ni pinasikan sa liderato ni Congressman Henry Waminal kining Bernad Pinasyo Road.
And Pinasyo now will become one of the tourist attraction on destination din sa probinsya. So tungod niya na nangapukaw ron ang mga curiosity sa mga kaigsuunan, not just from Clarin. Unsang na din na kay kinigong social media inig po asam na dapita. Na po sila Sea of Clouds sa Dumingag, na tay nindot nga bisitahan sa Gala o sa Perting Hills o sa View Deck. Sus kay naaman po dai Pinasyo nga perti man po kayo ka inviting. So niya na ang amo yung hangyo nga ato gyung panalipdan una atong kaugalingon for the sake of our loved ones samtang napata sa COVID nga pandemya. Kasi control na to dito. Kaya di man nato magpagtay, masob na mag sakyanan, unlike before na mag-hike ka. Ang barangay gyud. Barangay. Ang barangay gyud naa sila'y mga task force dito dayon ang barangay pod may hangyo mo gyud sila police visibility mo nang schedule po dito sa police nga labi na kung weekend. No. Saturday. Pero sa pagkakaroon gyud nalipay pod mi kay nabahin-bahin na kay pwede man daghanang suba ni Clarin. Birhin pa kayo na may kanikapan. Katong April 9 for example, nangaligo mo silang Sergio. Nabahin-bahin na. Kay ngano na may kanikapan. To pwede kanibungan. Wa na nagtapok sa bito, nakadiscovery po sila. Niyang uban po kay nakadiscovery to amon po nindot sa Carmen sa Jimenez. To amon po ditoy ubos sa Lorenzo sa Sinakaban. Kana bitong gaatbang bitaw na sa Stunggo. Ana bahin-bahin na karon daghan na nakadiscovery nga dili nang ang Clarin nagtanyag og turismo. Una nga kami sa LGU naningkamot og mekanismo nga dili lang gyud mahugupan nga ma-bridge na to ang protocol sa IATF. Nagmahal ang yuta sa Pinasyo, sa Bernard. Din bisag di mahal wala na baligya. Tinuod man eh. Sa pagkakaroon, no? Sa ako na obserbahan, amo sanggi besides si Honorable Freddy Marixi, ang atong ABC, nga naghimog resolution nga medyo i-stop sa ang kwan sa maong barangay kay lagi nagtaas naman ang presyo, millions naman ang presyo. Oo, sa una murag ang hektarya diha sa una is only 250,000 per hectare or 50,000 ba to? 50. Wala pa ginadalan. Pinasyo 30,000. 30,000 ang hektarya. Karon milyon ang hektarya diha. Kini tungod sa ato paningkamot pud sa ato ang Deputy Speaker o Attorney Henry Waminal, no? Grabe kay iyang gihatag nga nalipay po itong agyan in town nga mingon sila na bisa pag 10 million na kung may mapalit ani. Kaya karon kangyo ano magmilyon. Or nga na ba, no? So, grabe na kayo kay ming abot ng tagalaing lugar ba. So, ang ming hangi nga we have to stop sa diha kay ato sa i-priority sa Clarin. Na di aron ang tag-iyagit ang mga yuta taga Clarin na gyud. Kay kung kuan siguro kung wala sa kapital sa pag-develop na atong LG natong gobyerno ato si Deputy Speaker mo tabang na pag-develop sa imong aron mahimo tong turismo, no? Dili kay kung lain mga lugar mo murag basig mapolluted na noon ang ato ang area. So sa pagkakaron we hope and pray di pa-reserve sa namo para kuan din nabo ang atong Deputy Speaker. Di kabalo ko ang Deputy Speaker nato di grabe pagtabang niya sa lungsod sa rin. Muhatag na po ng pila ka budget para ma-develop na for tourism kay ang mulagi ang giingunan sa atong Deputy Speaker, one of the tourist destinations sa Misamis Central kanang Barangay Pinasyo. So kung ato na nang sa kinsa lang walay development plan ba kanang gitawag nga bisa kinsa lang magtuko dia alala murag ligbos Nabuhong. munang among gikon nga wala say kung pwede di sa tuwa baligyan dra magkuha tag master plan sa Barangay Pinasyo himuan ta na siya master plan para ang turismo nindot gyud kayo dili kay tukod kadri di gina mayo sumala pa ni Attorney Henry Waminal. Sa Sergio, di ginamayo. Kinala himuat ang master plan para nindot yun kayo ang atong turismo din sa lungsod sa Clarin. So, na pa stop selling sa ta? Or, sa man? Ano lang siguro, we encourage, di magpunta ka pa, stop selling siguro, Ma'am Tato, no? We encourage sa mga tag-iya na nga, please, ayaw lang sa kay gusto ang ato ang local government unit Clarin gusto na to nga mahimuat ang master plan ang Pinasyo.
So, kung ilang ibalik diya, di po nato okan kung magtukod po sila diya, di po nato tagag permit. We stop sa permit. Kay mo lagi until this moment of time, wala po kita master plan sa maong barangay Pinasyo. Title ba ng mga yuta or under na sa gitawag Protected na. protected area? Yeah. Protected. Protected area na. Okay. So it's the local government. More Yeah. pwede maka-develop, more pwede maka-dispose. Yeah. Yes. More makahimo sa kung saan Yes. mahimo. Yes. Active man po ang atong kuan ma'am ta, ato ang ex-officio sa Ex-officio sa- ato ang NCIP, no, si Honorable Bartolome Lina gapaglantaw pud ana nga kahimtang, no. In fact si ABC ang yapon tuyo ato ingon ni Sir Administrator nga wala sa nang pagpamaligya o pagpamalit tungod kay tataw kayo nga naay nindot nga damgo ang ato ang Deputy Speaker alang sa Maong tourist development din sa mga dapit. Mo na ang ato ang kahimtang niya gani ato na lang pong garbo kay mi nga sa Clarin, no, na taga dinhi mangud si Kong. taga dinhi man si Kong. Giabrihan na pod ang barangay Malibangkaw. Paingos Kanibugan. Another ecotourism road that will pass through barangay Kanibungan Dako and Kanibungan Putol. It means katong gisaan niya during sa soda sometimes in October nga pwede na kita moadto sa Don Victoriano bisan gikan sa unang lungsod sa Sinakaban sa Distrito 2 without passing through the National Highway. And Clarin now is actually the good Deputy Speakers building and constructing an ecotourism road from Malibangkaw after sa 70 Adventist nga church. Then mulagbas na dito pa doon sa Kanibungan Dako, Kanibungan Putol. Mu gawas na dito Kasilak, Kulambutan Settlement, then eventually sa Tunggo, baba na dito sa Katipunan, no, sa San Vicente. Unya gawas na dito dayon sa Barangay Sinunok sa Sinakaban. So it means grabe na pwede na kita mo biyahe sa Distrito 2 nga Tanan Mountain Road na. Kanang mga lugar, mga NPA infested area na before. Definitely. Now, with the new road, kumusta na karon? Definitely. Definitely. Kanang di man gina malilong ang Clarin. Doon natay duha ka identified diri nga LCAC barangay, no, kanang gitawag og local communist Arms group. conflict, no. Kanang mga gibutangan ni Congressman Ron og funding, nangita siya funding para sa mga dalan o sa turismo. Mao ni usas mga tubag ba para ma-boost ang moral sa atong mga kaigsuonan nga kanhi naa sa wala nga ideolohiya. Unya besides ang lakat sa ekonomiya pinaagi sa pagtumod sa ilang mga pagpamatigayon o mga lokal nga produkto mas mahimong paspas og sayon. O bisan po dinhi sa Tagalungsod ug sa galaing dapit kana nga mga bahin nahimo gid na siyang tourist destination. Lahi man ang prinsipyo sa mga kaigsuonan nato dito kay it's a great help for them para matabangan sila sa panginabuhian nila adlaw-adlaw. Samtang ang katawhan na sa sentro ma-attract sila kay nahimo naman yung tourist destination nila samtang mahimong pasabol ang mga dapit. Dito ta kay ang ato alang duha ka barangay diri sa lungsod sa Clarin infected man sa maong atong mga kauban or atong mga higala nga NPA kini barangay Dalingap ug barangay Pinasyo. So kita may una naka-adto dito together with sa PNP together with sa Philippine Army nato, no, nga atog yung gisunod ang Executive Order number 70 ni President Duterte. So humanata sa Region 10 kita ang Clarin way first nga naghatag og mga Matatang social services ngadto sa duha ka barangay. Dahil human gibutangan pa gyud ni Deputy Speaker og dalan minsamot nga ang ato ang serbisyo ngadto sa duha ka infected na barangay. Nawala na yun na sumala pa ni na-boost ang mga tao dito. Murag wala na kita. I can assure no nga murag nabibo na. Unsa ang pagkuha sa itong mga igsoong hindi mo sa kanto ito kay gumikan nga pasabol naman sa mga sakyanan. Wala na wala na makapenetrate or wala na yung mga kauban sa buhat sa una. Kasi kung wala na yung PA road eh, kayo naman kung mag-cluster sila sa area, kung kayo pasabol na. Yes, that's the exact word nga hatag na to anang area, Ma'am Tats. Munang we supported the initiative of our good Sangguniang Bayan member Gerson Sakin, although pribado na siya kay lagi pinaagi din na nagsaka man gyud ang ato ang ekonomiya. Once people will gather on a certain place, sigurado gyud na muangat ang ekonomiya. Sa pagkakaron sanglit
new fight pa ang mao nga establishmento o tourist attraction, eventually mahimo na siyang hingkod o makapaligo na dugang sa atong ekonomiya. And of course, ato po gipaniguro nga ang pag-operate din nakasulod gihapon sila sa pagsunod sa ato ang lagda sa Interagency Task Force. So sa pagkakaron, nalipay ta nga si Sangguniang Bayan Member Gerson Sakin nakig-alayon sa tuang Tourism Office may tungod sa mga requirements pod alang sa mga permits o dito sa tong treasury o may comply pod ang ato ang Sangguniang Bayan Member. Last. Yes, ma'am. Accordingly, silingan man ang Clarin o ang Samis. Guwikan kay basig ka na bang nakita nga niya din ang daghang kana bang available pa nga area nga pwede magnegosyo. Kung sa katinood, daghan ang nagplano nga matukod og negosyo aside from na sila mga lunak sa Samis, pwesto sa Samis, nagkuha mo sila rin sa Clarin. That's why in the near future, Clarin, musunod po siya nga develop na siya sa Samis. Nami nadungga no nga daghan mo sulod pero sa amo pa nadunggan na mo naman wala pa man puy nagtukod nga mga negosyante sa Osamis nga may balance na wala pa may nakuha na nalami nadunggan nga musulod sa but ang ato Adri we welcome all the kuan as long as musunod ta sa ato ang balao din sa lungsod sa Clarin nga kinahanglan jud nga musunod sa ato master plan kaysa pagkaron ongoing pagin among master plan Ma'am Tats, no? Sir Adonai, Sir Johnny. Ang amo ang master plan, wa pag yun kay klaro, kay we have to refine that one, kay mo lagi, ongoing pa ang among ginatawag og CLUP, Comprehensive Land Use Plan. The CLUP, nag-craft pa may karon, kanang nag-revise pa may karon, what are those business area or the commercial area, what are those agricultural area, kay ngano kung atong tugutan ning mga negosyante nga ang ato ang dagmalan lang ning mga basakan ala biralan na makuan without any process bitaw dili pud mayo kay ngano one of our basic needs sa ato ang matag usa kanato is ang ato mang pagkaon kung atong agricultural atong tambakan ning agricultural mawala pud ato ang supply sa rice so na gitawag nga domino effect. So, ang ato karon pag mahuman na ni amo ang CLUP, amo gani ipastar. This is residential area. Wala gay magtukod diri og negosyo. This is commercial area. So dito mo sa commercial area mo, kanang gitawag lagi tang master plan ta. Amo pa ning gi-craft, gi-revise pa namong CLUP para gyud ang tanang negosyante manlain gyud nato. Kini sa mga farmers ni, kini sa mga babasak, kini sa mga coconut farmers, kini sa mga magsasaka, ingana ato ang gina-aim sa lungsod sa Clarin pero di lagi nato in one click lagi sa atong finger no in one, kung pwede pa unta pero we have to sunod or to sa mga protocols nga o sa mga standard operating procedures nga atong gisunod nga ma-craft na ginato ang ginatawag nga master plan or the CLUP kay kung wala ning CLUP ta wala gini siyang master plan. Okay, so sa katapusan among mainiton nga pagpasalamat sa among mga higala sa media, ang One TV channel, ang MBC nga niya gahinong panahon o of course hinaot ning atong episode karon dinhi sa atong lungsod sa Clarin makadugang nato og hatag og dakong kumpiyansa diha sa ato ang paghatag usab og suporta sa mga gimbuhaton sa ato ang lokal nga panggamhanan o katong mga isyu nga gisgutan sa unahan hinaut unta na hatagan nato katin-awan unya makabaton kita ga dugang kaisog kalig-on diha sa atong pagpadayon nga naapay mas prioridad imbis ang kabalaka mo ay magpaulipon nato. So sa ngalan sa atong lungsod sa Clarin isip inyong tigpamaba dawata nga among pagtimbaya kaninyong tanan o gamo sa mahangyo ng inyong mga pag-ampo nining padayon nato nga pagkikumbati sa ato ang kahimtang karon ug hingpit na unta nga matulukan ug makabalik na ta sa atong naandan nga kinabuhi. Mayong hapon uswag Clarin. Okay, mo to mga igsunan no, napadayag na, napasabot no ang kalabot sa mga issue na unang issue. Labot na no, may kalambigitan ang peace and order labi na sa issue sa tuktok o guban pang mga kalambuan sa lungsod sa Clarin. Gikan din sa atong nimutangan alang sa One TV News Channel Special Report kaninyong higala Adoni Dicena. Salamat maayong adlaw Misamis Occidental.
One TV special report.